Ang pagpili sa isang lalaki na magiging partner mo sa buhay ay hindi madaling desisyon. Sa panahon natin ngayon, hindi na pwedeng nagbabase ka lang palagi sa iyong emosyon, kiso mahal mo siya ay okay na yun. Hindi po ganun. Mas mahalaga pa rin na masuri mong mabuti ito para hindi mo pagsisihan ang naging desisyon mo dahil hindi laro-laro lang ang pagpasok buhay may pamilya. Kaya naman pag-usapan natin ang 5 mahalagang katangian o bagay ng isang lalaki na hindi mo pagsisihan kung siya ang pinili mong maging partner sa habang buhay. Ang topic na ito ay may tuturing kong self-awareness sa mga kababaihan. At kung isa ka sa mga babae na nag-aalinlangan pa rin hanggang ngayon, para sa iyo ang video na ito. Although no one is perfect, sabi nga nila. Pero sana kahit may 3 man lang sa mga bagay na ito ang meron sa partner mo ngayon o sa lalaking pinapangarap mo. Paalala lang, sa lahat ng babanggitin ko, kung sakali man na wala ito sa lalaking kasama mo ngayon, hindi ko ibig sabihin dito na hiwalayan mo na siya kaagad. Bagkus, magbibigay lang ito sa iyo ng pagkakataon para makapag-isip at kausapin siya at tanungin kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito. Kasi naniniwala pa rin ako na pwedeng magbago ang isang sitwasyon o ang isang tao. Okay? Una na dyan, dapat ang lalaking ito ay financially stable na. Hindi ko kailanman i-judge ang mga babaeng naghahanap talaga ng mga lalaking may financially stable na. Dahil choice nila yun. Yun ang standard nila sa isang lalaki at karapatan nila bilang isang tao. At nirerespeto ko din ang mga kababaihan na hindi tumitingin sa mga financially status ng isang lalaki para maging kasama nila sa habang buhay. Dahil tulad ng sabi ko, choice nila yan. Pwede din naman kasi na magsikap sila at sabay mag-growth ang kanilang financially status. Pero much better kung financially stable na talaga ang isang lalaki. At ang pangalawa, dapat lalaking independent. Maraming kahulugan ang salitang ito, pero isa na dito ay ang taong hindi nangangailangan ng anumang atensyon o tulong sa ibang tao para makatayo sa kanyang sarili. Bigyan lang kita ng isang halimbawa. Maraming pamilya ang nasira dahil lang sa sitwasyon na ito. Madalas na nating naririnig ito, yung mama's boy na tinatawag nila. Hindi ko rin sinasabing masama sila, pero sila ang mga taong nahihirapan na tumayo sa kanilang sarili. Sa lahat ng desisyon nila, kahit may sariling pamilya na sila, palaging involved ang magulang nila. Ang independent person, sila po yung mga taong very strong, kayang mabuhay na mag-isa, at alam ng mga taong ito ang mga bagay na kailangan at hindi kailangan. Hindi takot magdesisyon sa sarili at higit sa lahat, goal-oriented ang mga ito. May kakayahang gumawa ng sariling plano para sa kanyang kinabukasan. Ito ang mga taong may pagpapahalaga sa kanilang sarili, which is ito yung lalaki na dapat mong makita. Ang taong marunong magpahalaga sa sarili at independent. Kasi kapag minahal ka sa taong ito, ay kaya niyang ibigay sa iyo ang pagpapahalaga na higit pa sa pagpapahalaga ng kanilang sarili. At ang pangatlo, reasonabling tao na ang ibig sabihin may kakayahan na may panatili ang sarili na maging kalmado sa kahit anumang sitwasyon. Mga problema man ito o stress. Ang mga taong ito ay hindi madaling ma-frustrate sa mga maliliit na bagay. May angking kakayahan na kontrolin ang sarili pagdating sa emosyon. Ang mga taong ito kapag nagdidesisyon ay hindi palaging nakabase lang sa kanilang emosyon. Para sa isang bagay, pinag-iisipan nila itong mabuti bago sila gumawa ng tamang aksyon. At ang mga taong ito ay kinoconsider din nila ang point of view ng ibang tao bago sila magdesisyon. At hindi pa dalos-dalos, ito dapat ang taong makasama mo sa habang buhay. Ang taong kinoconsider din ang desisyon mo sa mga bagay-bagay na mahalaga lalo na sa inyong relasyon. Ang buhay ay hindi ganong kadali ka nga. Pero kung magkakaroon ka ng partner na may ganitong katangian, hindi hamak na mas magaan at may malaking chance na maging maunlad ang inyong kinabukasan. Isang lalaki na supportive. Isang lalaking sinusuportahan ka sa personal, lalo sa iyong career at goals at naunawaan niya sa inyong pagsasama na hindi lang lahat ng mga bagay at desisyon ay nakatuon lamang sa kanya. Dapat ito din ay nakatuon din sa iyo bilang partner o bilang asawa. Oo, napakahirap hanapin ang ganitong klaseng tao. Taong mapagmahal, maalaga, at supportive sa partner niya. Napakahirap kasi sa isang partner na walang pakialam sa iyo. Hindi nakikinig sa mga suggestion mo at siya pa ang umaawat sa iyo para hindi gawin ang mga pangarap mo.
Imbis na ang taong ito ang pinakaunang dapat magbigay ng suporta sa iyo para gawin yung mga bagay na nakakabuti sa relasyon nyo at sa mga pangarap nyo. Na kung tutusin, sa huli naman, kung ano ang maging tagumpay mo ay tagumpay niya rin. Pero siya pa ang nagiging hadlang nito. Kaya kung kaya mong pumili ng isang taong sasamahan habang buhay, dapat meron siyang katangian na ganito. Isang supportive partner at isang taong mag-i-encourage sa iyo para ipursue mo ang iyong mga pangarap. At ang panglima, lalaking hindi marunong maghusga sa kapwa-tao. Napaka-importante nito. Mga taong hindi mahilig makipagkwentuhan regarding sa buhay ng ibang tao. May turing kasi itong salamin sa buong pagkatao niya kung sino siya. May kasabihan nga, para malaman ng isang tao kung mapagkatiwalaan siya, makikita mo ito kung paano siya mag-approach sa kapwa niya. Dahil kapag kausap mo ang isang taong ito at nagsasalita ito laban sa kapwa niya, mga paninira, pagja-judge, pagkukomment o di kaya'y panlalait sa iba, maaari mo itong hindi pagkakatiwalaan. Dahil kung nagawa niya ito sa iba, ay posible din niya yung gagawin sa iyo kapag iba ang karap niya. Hindi mo kailangang mangyalam sa buhay ng iba para makalamang ka sa kanila. Dahil buhay nila yun, wala ka nang pakialam dun. Dahil pwede ka naman gumawa ng mga bagay na ikakagaan sa buhay mo na hindi dinadaw ng iba. Kaya mahalaga sa magiging partner mo sa habang buhay ay yung taong marunong dapat makiramdam sa damdamin ng iba.